Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang controversial report ng Reuters na ang US military nagkaroon siya ng smear campaign o paninira sa Chinese vaccine Sinovac noong panahon ng pandemic. At ang tinarget is dito sa Pilipinas. Ito, according to Reuters, more than 300 accounts sa Twitter noon or X na ngayon, create ng US military para i-minimize ang influence ng China dito sa Pilipinas. Alam naman natin, ang Pangulong Duterte noon, dumikit siya sa China. At ang pinakaunang tulong na dumating sa atin in terms of COVID-19 response is ang China. Ang unang dumating na bakuna sa atin yung Sinovac. Ito, ngayon lang natin napag-alaman through investigative reporting ng Reuters, isang international media outfit na with a lot of credibility. Wala, nanggulo ang US military. Okay? So, ang DOH natin ngayon, nanawagan na dapat imbestigahan. Dahil delikado, buhay ang nakataya noon. Ginugulo nila, kino-confuse nila ang mindset ng mga Pilipino, sabi ng DOH, which is correct. At sa Kongreso ngayon, sa Kamara, mabuti, nandyan ang mga, kung minsan nakakatulong din itong Makabayan Black Si Congresswoman Castro, nanawagan na siya na dapat imbestigahan. Okay? So I don't know kung uusad ba ito dahil alam niyo naman, ang mga lawmakers natin kontrolado ng ano. So yun na, DOH at ang Kamara nanawagan ng investigasyon. Okay, ang Department of Defense o Pentagon sa US nagsalita na rin at hindi nila dininay. Okay? Kung hindi sana totoo, outright na that's not true. Hindi, nabasa ko yung statement ng Pentagon Department. Sabi, the Department of Defense conduct information operation. So, hindi ko maintindihan, malabo. But one thing is sure, hindi dininay o hindi outright categorical denial, wala sa Pentagon o ano. Okay, dito sa Pilipinas ngayon, merong klaro, isang vaccine expert. Sinasabi niya, totoo na nagkaroon ng misinformation campaign noong panahon ng pandemic. Okay, dito sa Manila Times na news, Pentagon bid to smear Sinovac vaccine, likely true. Ang nagsasabi na is vaccine expert na Pilipino. Okay. Si Dr. Röntgen Solante. Siya po ay former member ng vaccine expert panel. Kasi yung mga bakuna nung dumarating pag-aralan muna ng ating vaccine expert kung okay ba sa Pilipino, o kung i-recommend ba nila. At isa ito si Dr. Röntgen Solante sa mga panel members, vaccine expert na nag-aral sa mga available na bakuna. So, sabi niya, he expressed dismay, panghihinayang o galit sa smear campaign, yung paninira na ginawa ng mga US military during the pandemic. So, dito nyo na makikita mga kababayan kong anong klaseng, talaga, I am not against the Americans, especially yung capability ng American forces. Ngayon, nanonood ako ng documentaries ng World War II. Bilib ako sa galing ng mga Amerikano nung giyera. Talagang magaling kung sa labanan.
Kaya lang ito pala, magaling din sa lokohan. Kasi, sinira nila yung efficacy, ang pinakaunang vaccine na dumating sa Pilipinas, Sinovac. Dahil sa smear campaign, yung propaganda campaign ng US, apektado tayo. Kasama itong vaccine expert na ito. Okay, sabi niya, it's very sad and absurd for a developed country like the US, which has been the standard of care for most diseases, both cure and prevention, to contribute to undermining the already fragile state of vaccination globally. Nakakadismaya, sabi niya. Dapat ang US, sila ang standard sana ng care, sila pa ang nagko-confuse. Fragile, delikado na. Pandemic Nandyan na yung Sinovac. Pwede na nating tanggapin. Kaya lang, nagduda sila, itong mga expert na ito, nagduda. Kaya sa kumakalat na information campaign sa social media na 50% lang ang efficiency o efficacy ng Sinovac, delikado yan, magkakaroon ng complication yan. Ito ang reklamo ng vaccine expert ngayon. Tuloy, sabi niya, it is unthinkable or unbelievable that the US did this, but there is also a truth to this. Katotohanan, sabi niya. They flooded the scientific world with lots of good data about Pfizer and Moderna COVID vaccine, but also criticized the Sinovac for having only 50% efficacy. Wala na, pabor-pabor. Gusto nila, Pfizer na lang and Moderna ang tanggapin ng tao. Huwag niyong tanggapin ang Sinovac dahil hindi epektibo yan. Ganon ang ginawa ng mga US military propagandist. Scientist, vaccine expert na nagsasabi. Ibig sabihin, totoo yung report ng Reuters. Okay? Ano pa? Okay, when cases, sabi ni Dr. Solante, when cases of COVID-19 started to rise exponentially, including hospital admissions and deaths, Sinovac was the only vaccine available for evaluation. We were cautious in crafting messages about the benefits of getting the Sinovac vaccine for frontline healthcare workers. Despite its 50% efficacy, it was still a lot better than zero protection. Ibig sabihin, apektado itong mga vaccine expert na ito. Sabi niya, kahit 50% pa yan ang efficiency, mas okay na lang kaysa yung zero. Kaya lang problema nila, ang taong bayan, lalo na yung mga health workers natin na dapat silang unang mabakunahan. Hanggat maaari, ayaw nila ng Sinovac dahil sa ginawang disinformation campaign ng US. Ako rin, personally, senior citizen ako, kasama rin ako sa priority. Kaya lang, hanggat maaari, ayoko ng Sinovac dahil yun na nga, kumalat na sa social media na hindi maganda ang Sinovac. So, ng problema, itong mga vaccine expert na kahit gustuhin nila na ipaturok na yung message ba na kumbinsin ang mga health workers, kumbinsin ang kagaya naming senior citizen na, sige, okay yan. Okay yan na Sinovac, it's better than nothing. Problema nila ngayon dahil kalukuhan ng mga Amerikano. Okay? So, ano ba? Itong skepticism, yung alanganin, skepticism persisted among healthcare workers and the general public, many of whom waited
for the Pfizer and Moderna vaccines due to their higher reported efficacy rate. So, bias itong propaganda ng American military. Pinapaboran lang nila yung mga Moderna and Pfizer. Samantalang sinisira nila ang Sinovac. What does this mean? Ito na, kasama na sa battle for global supremacy. Sino ang talagang superpower, US ba o China? At itong ginawa nila ito, nagiging biktima po tayong mga Pilipino. Kaya tama ang panawagan ng DOH, imbestigahan ito. Hindi natin ito pwedeng, dapat mabulgar ang katotohanan na ito para itong US na pakialamero, okay? Ulitin ko, I am not anti-US per se dahil marami namang ginawang naitulong ng mga Amerikano sa atin. But ito, very clear example ng pakikialam nang dahil lang sa labanan nila sa China. Ito ngayon, pangyayaring ito, Reuters report, nagpapatotoo yung sinasabi ng mga retired American officers. Scott Ritter, Colonel Richard Black, Colonel Lawrence Wilkerson, na ang mga Amerikano, ginagamit lang nila tayo as a tool to fight the Chinese. So, hindi lang ito sa West Philippine Sea, kundi pati sa pandemic, ginamit na rin pa. Naging biktima tayo. Kaya tama yung panawagan nitong mga American military officers, grow up. Gising. Huwag kayong magpagamit. Niloloko lang kayo ng mga Amerikano. Hindi nyo tunay na kaibigan ng mga Amerikano. Hindi nyo rin kaaway ang China. Meron mo. China ang unang tumulong sa atin noon. Ngayon, sisirain pa ng US. So, kalokohan talaga. So, sana maimbestigahan ito. Itong mga kalokohan ito ng mga Amerikano. Ulitin ko vaccine expert, scientist na ang nagsasabi na totoo. May paninirang ginawa ng mga Amerikano ng pandemic at tayo, mga Pilipino, ang nabiktima. Nabiktima ako dahil ayaw ko ng Sinovac dahil sa pinakalat na maling impormasyon nitong mga Amerikanong ito.